So pahina na po ang ating El Nino, pero may possibility po tayo na magkaroon ng La Nina sa ikalawang bahagi ng taon. Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So kasalukuyan nga, aktibo pa rin yung ating El Nino. Pero nagtaas na po ang pag-asa ng La Nina Watch dahil sa possibility ng pagkakaroon ng La Nina sa ikalawang bahagi ng taon. So base sa pagtaya ng NOAA, inaasahan natin na patuloy ang paghina ng El Nino ngayong March, April at May. Ito po yung color red. Sa kalagitnaan ng taon, tayo ay tutungtong sa tinatawag nating neutral conditions. Ito naman po yung color gray. Pero pinapakita rin dito na meron tayong 55% chance na mag-develop ang La Nina sa ikalawang bahagi ng taon. Ito naman po yung color blue. Dahil dyan, nakataas na po ang La Nina Watch o ang pagbabantay ng pag-asa para sa pagpasok o posibleng pagpasok ng La Nina. Bagamat pahina ang El Nino, magpapatuloy pa rin po ang epekto nito sa mga susunod na buwan. Lalong-lalo na papasok po ang panahon ng tag-init. Sa katunayan, narito po ang mga probinsyang may kakulangan na sa tubig ulan or mga areas na nasa ilalim ng dry condition, dry spell at drought. Bago natin banggitin yan, alamin muna natin muli kung ano ang dry condition, dry spell at drought. So again, ito pong tatlong ito ay kakulangan na sa tubig ulan. Magkakaiba lamang po yan ng level. Unang-una ang dry conditions. Yan po ay dalawang magkasunod na buwan na bumaba na sa 21 hanggang 60% mula sa average. Ang dry spell naman ay tatlong magkakasunod na buwan na mas mababa na ng 21 to 60% mula sa average rainfall na natatanggap nito. Ang pinakahuli, ang drought naman ay tatlong magkakasunod na buwan din pero higit 60% na ang ibinaba nito mula sa kanyang average na rainfall o pag-ulan. So narito po ang mga probinsyang iyan. Meron tayong isang probinsya sa Luzon na nasa ilalim ng dry condition. Yan po ang Bulacan. Meron din tayong tatlong probinsya sa Visayas na nasa ilalim sa dry condition. Yan po ang Bohol, Siquijor at Southern Leyte. Samantalang sa Mindanao, meron tayong 6 na probinsyang nasa ilalim ng dry condition. Yan po ang Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay. Samantalang sa dry spell naman, 4 na probinsya ang nasa ilalim niyan sa Luzon. Yan po ang Batangas, Laguna, Masbate at Oriental Mindoro. Samantalang 10 probinsya naman mula sa Visayas ang nasa ilalim ng dry spell. Yan po ang Antique, Biliran, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros Oriental at Samar. Samantalang 2 probinsya naman sa Mindanao ang nasa ilalim ng dry spell. Yan po ang Lanao del Norte at Tawi-Tawi. Kasalukuyan namang nakakaranas ng drought ang 23 provinces mula sa Luzon. Yan po ang Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Cagayan, Cavite, kasama na po dyan ang Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging ang Isabela, Kalinga, La Union, Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Palawan, Pangasinan, Quirino, Rizal at Zambales. Kasalukuyan ding nakakaranas ng drought ang Negros Oriental mula sa Visayas. Samantalang wala pong area sa Mindanao ang nakakaranas ng drought sa kasalukuyan. Ito po ay current o kasalukuyang conditions natin at mas madadagdagan pa ang mga probinsya na yan sa mga susunod na buwan. Ayon din sa Pag-asa, kapag nagtra-transition ng El Nino to La Nina, ang unang bahagi niya ng La Nina ay suppressed o kakaunti pa rin po ang mga pag-ulan. So may possibility po na ma-delay ang panahon ng tag-ulan at na-extend ang panahon ng dry season. Kaya mag-ingat at pagandaan po natin yan. So nakikitaan na nga natin ang unti-unting paghina ang El Nino. Although that's the case, mararamdaman pa rin po natin ang epekto ng El Nino lalong-lalo na sa papasok na panahon ng tag-init. Kaya mag-ingat at paghandaan pa rin natin yan dahil mas titindi pa ang init ng ating panahon. Maliban dyan, patuloy din nating babantayan ang posibleng pagpasok ng La Nina sa ikalawang bahagi ng taon. Muli, ito po ang inyong weather tito mula sa Philippine Weather Trivia.